DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Miyerkules tayo ngayon, ika-9 ng Oktubre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, tatlong weather system magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Pangulong BBM nasa Lao PDR para dumalo sa ASEAN Summit. Secretary Bersamin, Secretary Remulla at Estrella itinalagang caretaker ng bansa. John Vic Remulla nanumpana bilang bagong kalihim ng Department of the Interior and Local Government. Pagsasabatas ng Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, pinuri ng mga mambabatas. 184 senatorial aspirants nagfile ng kanilang Certificate of Candidacy. 190 party list naman naghain ng CONA para sa 2025 midterm elections. Major General Okubo, number 4 man ng PNP. Higit naman sa 111 million pesos na laga ng shabu na kumpiska sa NAIA. Bagong modo sa smuggling ng droga na booking ng Bureau of Customs. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Yan po ang ating mga DZRH News FM sa detalye ng ating mga balita. Tatlong weather system ang magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Kabilang dito ang LPA na nasa kanluran ng Abukay, Bataan, northeasterly surface wind flow at localized thunderstorms. May binabantayan din ang Pag-asa na tropical cyclone na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility sa layong 2,605 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, maliit pa rin ang tsansa na pumasok ito sa bansa. Apektado naman ang sama ng panahon ng La Union, Pangasinan, Tarlac, Zambales at Bataan kaya't asahan ng kalat-kalat ang mga pagulan sa nasabing mga lalawigan. Habang ang northeasterly surface wind flow naman ang magpapaulan sa Batanes at Babuyan Island. Asahan naman ang localized thunderstorm sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Dumating na sa Biancian, Lao ang Pangulong Bongbong Marcos upang dumalo sa 44th at 45th Association of Southeast Asian o ASEAN Summit and related summits. Sa pagdating sa Lao ng Pangulo, unang binisita nito ang mga Filipino community. Dito pinasalamatan naman ng Presidente ang kontribusyon at sakripisyo ng mga overseas Filipino worker. You have to know, and I'm sure, I know that, I hope that people tell you, but the truth of it, we are so proud of all of you, and for all the things you did, and for all the ways that you project the Philippines. Kagaya ng ambassador, you're all ambassadors and you have been superlative ambassadors dahil talagang napakaganda ang naging reputasyon dahil sa kagandahan na ang ginagawa ninyo, mga OFW natin sa iba't ibang bansa sa buong mundo. So, we are very grateful for that. And that is why, lagi ko namang sinasabi, lalo nang sa administrasyon na ito, ay asahan ninyo na kapag kayo'y nangangailangan, nandyan po kami upang tumulong. Target din talakay ng Pangulo sa nasabing summit ang issue ng West Philippine Sea at human trafficking. Ayon naman kay Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu, nakatakdaring makipag-usap ang Pangulo sa Regional Director ng Southeast Asia ng TikTok kasama ang mga creator at mga sellers nito. Bukod pa dito, inaasahan din na makipagpulong ang Pangulo sa iba pang malalaking kumpanya tulad ng Capital A at Sierra Public Company. Buo naman ang suporta ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pagdalo ng Pangulong Marcos sa ika-44 at 45 ASEAN Summits sa People's Republic o People's Lao People's Democratic Republic.
Iginit ni Speaker Romualdez ang kahalagahan ng pagtitipon upang matugunan ang isyu na nakakaapekto sa reyon gayon din ang interes ng Pilipinas, partikular na sa usapin ng West Philippine Sea at ang pagtiyak ng patuloy na pag-unlad nito. Gaya ng Pangulong Marcos, sinabi ni Speaker Romualdez, mahalaga ang mga summit upang mapag-usapan ang mga geopolitical issue at kooperasyon sa buong rehiyon. Si Speaker Romualdez ay kasama sa opisyal na delegasyon ng Pilipinas patungong Laos. Bukod sa mga isyong pangrehiyon, sinabi ni Speaker Romualdez na mahalaga ang summit para sa mga Pilipino upang matugunan ang kanilang pinansyal na pangangailangan. Sa unang pagkakataon, hindi tinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte bilang caretaker ng pamahalaan habang siya ay nasa isang foreign trip. Ayon kay Secretary Cesar Chavez ng Presidential Communication Office, ang mga itinalagang government na caretaker ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Sinabi ni Chavez na si Bersamin ang tatayong chairman ng Committee on Caretakers at mga miyembro sina Remulla at Estrella. Umalis kahapon ang bansa ang Pangulo patungong Laos para sa pagdalo sa ASEAN Summits hanggang October 11. Hindi tulad noong nakaraang foreign trips ng Pangulo, si BP Inday Sara ang itinatalagang caretaker ng bansa. Opisyal lang nanumpa bilang bagong kalihim ng Department of the Interior and Local Government si Cavite Governor Junvic Remulla sa harap ng Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Kasama ni Remulla na nanumpa ang kanyang pamilya, kanyang ina na si Ditas Katibayan at ang kapatid nitong si Justice Secretary Boying Remulla. Dahil dito, dalawa ng Remulla ang miyembro ngayon ng gabinete ng Pangulo. Samantala, formal namang manunungkulan bilang gobernador ng Cavite ang vice-gobernador ng Lalawigan, si Vice Governor Atina Briana Tolentino. Kasunod nito ng panunumpa ni Tolentino sa pwesto matapos na italaga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Cavite Governor Junvic Remulla bilang bagong kalihim ng Department of the Interior and Local Government. Bunsod nito si Tolentino ang kauna-unahang babaeng gobernador ng Lalawigan at may tuturing bilang isa sa pinakabatang leader ng bansa sa edad na 26 na nanunungkulan bilang gobernador. Ikinagalak naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagkakatalaga kay Cavite Governor Junvic Remulla bilang kalihim ng Department of the Interior and Local Government. Ipinahayag din ni Speaker Romualdez ang kanyang buong tiwala sa mga kwalifikasyon ng gobernador at sa malawak na karanasan nito sa lokal na pamamahala. Kaya't kayang-kaya nitong pamunuan ng DILG. Dinigyan din pa ng Speaker, mahabang panahon din ang paglilingkod ni Remulla bilang lokal na opisyal ng pamahalaan at ito ay nagbibigay ng kanyang natatanging kwalifikasyon para sa naturang posisyon. Pinuri din ng leader ng Kamara ang paraan ng pamumuno ni Remulla na nagbunsod sa Cavite upang maging isa sa mga lalawigan ng bansa na may mabilis na paglago ng ekonomiya. Dinigyan din pa ng mababatas mula sa Leyte ang pagtutok ni Remulla sa kapayapaan at kaayusan na naging mahalagang aspeto ng kanyang pamumuno sa Cavite. Kumpiyansa rin si Speaker Romualdez na ang pamamaraan ni Remulla sa pagpapanatili ng seguridad at katatagan ay magiging angkop sa kanyang bagong tungkulin bilang kalihim ng DILG. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, ang Pangulong BBM at si First Lady, bago nagtungo po ng Laos, sinamahan pa ang anak na si Sandro Marcos sa paghahain ng COC sa pagkakongresista ng Ilocos Norte. Tali na balita mula kay Rose Mabiera. Rose, good morning! Sinamahan ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos ang panganay nilang anak na si Sandro Marcos sa paghahain nito ng kanyang Certificate of Candidacy sa muli nitong pagtakbo bilang kongresista sa unang distrito ng Ilocos Norte. Dumiretso agad sa COMELEC office ang presidente bandang alas 4 nang makarating ito sa lalawigan mula pa sa mga aktibidad kasama ang South Korean President noong umaga. Sa isang social media post, sinabi ni PBBM na umuwi siya sa probinsya hindi bilang presidente, kundi bilang ama na nakatayo sa likod ng kanyang anak at nakasuporta sa muli nitong pagtakbo. Hindi niya raw maipaliwanag gamit ang mga salita kung gaano niya ipinagmamalaki ang anak na buong puso at handang pagsilbihan ang taong bayan na nagpalaki sa kanya.
Si Sandro Marcos ang kasalukuyang 1st District Representative ng Ilocos Norte at tumatayo bilang Senior Deputy Majority Leader ng House of Representatives. Balik Metro Manila naman agad ang Pangulo at unang ginang matapos samahan ang kanilang anak para sa kanilang pagdalo sa 44th at 45th ASEAN Summit and Related Summit. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rose Babiera. Samantala, Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! pinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang programa nitong Bingo per Cause upang makalikom naman ang mas malaking pondo ang mga grupo at mga pamahalang lokal na nagbabalak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprobahan ng PAGCOR ang ilan sa mga bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may pahintulot mula sa PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro. Depende siyempre sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo per Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at mga samahan na maglibang ng naaayon sa batas habang nag-aambag sa mga makabuluhang gawain. Magandang umaga, Pilipinas! Aba, si Gabby Concepcion, pinag-leave ng GMA7. Bakit kaya? Yan ang alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Bago matapos ang buwang ito ay magsisimula na ang US at Canada tour na Dear Heart Concert ni na Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Matagal ito nabuo at ngayon lamang ito matutuloy dahil pinagbigyan ng GMA7 si Gabby na mag-leave muna sa kanyang trabaho para mapagbigyan itong kanilang concert ni Sharon Cuneta. Kaya nagpapasalamat ang aktor na pinayagan siyang mag-leave of absence at hold muna ang kanyang drama series na gagawin para mag-giveaway dito sa kanilang concert na gagawin nila sa Amerika at sa Canada. 10 shows ito na iikutin nila ang ilang bahagi ng Amerika at Canada. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Gabby Concepcion. We have to consider my schedule with GMA because I am under contract with GMA. Kaya naman tumanggap ng mga shows. Paano naman yung ating commitment with GMA? So na-extend yung aking contract with GMA because we're giving a leave of absence. So you still have... Yan ang bahagi na pahayag ni Gabby Concepcion. Nagpapasalamat din siya sa ating mga kababayan sa Amerika at Canada dahil ngayon pa lamang ay maganda na raw ang bentahan ng tickets ng kanilang concert ni Sharon Cuneta. At pagkatapos nito ay bukas daw si Gabby Concepcion sa posibilidad na magsama sila ni Sharon sa isang pelikula. Basta maganda lamang daw ang script at maganda ang material ay gagawin niya ito para mabalik uli ang kanilang love team na Sharon at Gabby Concepcion. Ito po si Gorgie Rula nag-uulat para sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Ayun, walang kinalaman pala sa politika. Kayo naman. Kung nabenta na kanilang mga ticket, para din palang Midnight Singers yan, ha? Yung ating Midnight Singers dyan sa San Diego, California, magandang umaga po sa inyo, ha? Talagang pinag-iibayo din nila ang kanilang mga practice, ha? Dahil wala pang ang malino na venue at saka petsa. Sold out na. Bigatin talaga itong si Boss Manny, si Tita Cora, ayan, ha? Okay, Sir Art at saka si Ma'am Linda, Ma'am Lloyds, at saka si Sir Junior Bao. Pagbutihin yung practice, ha? Okay na, kinakailan. Panlaban talaga yung mga magiging birit natin dyan, ha? Kamusta na ang mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na sa ating mga seafarers, sa ating mga mandaragat, ha? Ingat po kayo. Mga misis, amoy araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, may dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan. Ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beatable and shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog! At habang kayo nagsashower gamit ang iyong Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog.
Hindi ho yan ang tawag dito, hindi ho yan gamit sa kusina. Para klaro, hindi ho gamit sa kusina ang isa sa mga items na ating hinahanap. Pero yung isang item dyan, puntahan ho ninyo yung logo ho ng hanapin niyo yung logo ng Angkong Madrona. Yung isang item na hinahanap ay nasa logo po ng Angkong Madrona. Ayan, para klaro. Tingnan niyo sa website ho nila. At makikita ho ninyo yung item na hinahanap natin, isang item dyan ay nasa logo ng Angkong Madrona. 3,000 po ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ang inyo pong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa text line gamit ang inyong mga mobile number. Magandang umaga, Pilipinas! 17 makalipas sa alas 4 ng umaga, pasok bilang finalist sa radio category ang siyam na programa ng DZRH sa 2024 Catholic Mass Media Awards. Sa anunsyo ng CMMA, finalist sa Best Counseling Program ang Kapanalig, habang finalist din sa Best Drama Program ang May Pangako ang Bukas. Pasok din ang programang Nightlife na para sa Best Entertainment Program ang DZRH Stories, Pinoy Documentaries, Kinakaliwa sa Best News Picture, at ang Art to Art ni Lisa Makuha Elizalde, ganyan din ang Radyo Balintatao bilang Best Educational Program. 3 programa naman ng DZRH na kasama rin bilang finalist sa Best Public Service Program category. Kabilang dito ang Public Service Hour, DZRH Operation Tulong, at #ECC Work Related. Pagmati sa lahat ng mga bumubuo ng programang ito, at syempre nagpapasalamat din tayo sa inyong patuloy na pagtangkilik sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, CMMA. Opisyal nang inilunsad ng Department of Agriculture ang National Livestock and Poultry Month. Sa kanilang pulong sa tanggapan ng DA sa Quezon City, ipinapakita ng inisyatibang ito ang dedikasyon ng DA na paunlarin ang food security, palakasin ang mga magsasaka at isulong ang sustainability sa sektor ng livestock at poultry. Ang tema ho ngayon ng pagkakaroon po ng naturang pagdiriwang, masaganang paghahayop o paghahayupan tungo sa bagong Pilipinas. Ayos masaganang paghahayupan tungo sa bagong Pilipinas. Ayon po kay Secretary Francisco Tiu Laurel, ang inisyatibang ito ay tugma sa layunin ng administrasyon na gawing globally competitive ang sektor ng agrikultura. Pinalakay rin niya ang hamong kinakaharap tulad ng transboundary animal diseases, climate change, natural disaster at pabago-bagong market prices na may malaking banta sa industriya. Sa talumpati, binahagi naman ni Undersecretary for Livestock Gracia Sabillano, sinabi ni Secretary Laurel, ang mga pangunahing hakbang ang ginagawa ng DA upang matugunan ang urgent na mga issue tulad ng African Swine Fever at highly pathogenic avian influenza. Ayon pa kay Laurel, upang labanan ang hamong ito, ang DA ay naglunsad ng ASF vaccines, nagpatupad ng temporary ban sa import mula sa mga apektadong bansa at pinalakas ang regulasyon sa pamamagitan ng DA Inspectorate and Enforcement. Nananawagan din ang kalihim sa lahat para magkaisa sa iba't ibang sektor ng agricultural area natin, makiangkop sa mga bagong teknolohiya. At sa pinakamahusay na kasanayan ng animal science, magsikap para sa isang self-sustaining na industriya ng agrikultura. At ayon nga kay Secretary Laurel, dapat tayong magpatuloy sa pagtutulungan upang makasabay sa mabilis na pagbabago ng mundo. Inikayat naman ni Senator Amy Marcos ang gobyerno na direktang bumili na ng mga produktong agrikultural sa mga kooperatiba o sa mga magsasaka, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar. Ayon sa mababatas, ito ang sagot upang matigil na ang pagsasamantala ng mga trader at mabawasan din ang pag-asa ng bansa sa importation. Iminungkahi ni Senator Marcos na dito na kunin ang pamahalaan ng pagkain para sa mga sundalo, mga preso, at mga programa gaya ng feeding program sa mga bata at mga mag-aral. Punto ni Senator Marcos, may oversupply o surplus ng anin ang mga magsasaka, partikular na sa Mindanao, na maaaring pakinabangan sa Metro Manila at na makatutulong sa pagpapahupa ng presyo ng lokal na pagkain.
Bilang chairperson ng Senate Committee on Cooperatives, sinaamyantahan ni Senator Marcos ang Cooperative Code upang makapaglagay ng bukod na chapter na magpapalakas sa agri-co-op. Suportado naman niya ng kapatid niyang si Pangulong BBM ang pagrepaso sa Cooperatives Development Act para sa tax exemption, mas mababang kapital at maluwag na patakaran sa pagsasagawa ng joint venture ng mga kooperatiba. Inisponsoran ni Senator Marcos ang Senate Bill No. 2811 para sa nabanggit na amyenda. 22 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Hoy mga mamis, po pwede ho tayong mag-laundry day today ha, pero bantayan lang natin yung biglang pagulan sa bandang hapon. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and sabon cotton. Gawa po ito ng ACS. Opisyal ng batas ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act na naglalayong mapalakas ang lokal na produksyon ng mga armas at mga kagamitan pang depensa ng bansa. Ito ay matapos lagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos ang batas bago bumiyahe patungong Lao PDR para dumalo sa ASEAN Summit. Kumpiyansa ang Pangulo na malaking bagay ang naturang batas para sa sandatahang lakas ng Pilipinas upang magkaroon ng sapat na kagamitan at mga sandata, hindi na umasa pa sa ibang bansa. Iginit ng Pangulo na sa pamamagitan nito magiging matibay ang Pilipinas sa pagdepensa at pagprotekta ng ating soberenya. With the signing of the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, we are anchoring our defense strategy firmly in the strength of our own resources and capabilities. Our Constitution mandates that the state shall serve and protect its citizens and sovereignty, a duty that is not just reactive, but also in preparation for whatever challenges may lay ahead. Makalipas ang alas 4 ng umaga, pinasalamatan ni Senator Amy Marcos ang Pangulong Bongbong Marcos sa paglagda sa Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act bilang key priority measure ng administrasyon. Ayon sa kapatid ng Pangulo, bubuhayin ng Republic Act 12024 ang mga inisyatiba ng kanyang amang sinating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungo sa independent foreign policy sa pamamagitan ng Self-Reliant Defense Posture noong 1974. Sa ilalim niya ng nabanggit na programa, may kakayahan naman ang Pilipinas na makagawa ng sariling M16 assault rifle, mga caliber 60 at mga 81mm mortar tubes. Kaya din natin gumawa ng mga mini cruiser, hovercrafts, Marcelo boats at high-speed cigarette boats na ini-export pa noon ng bansa. Sinabi pa ni Senator Marcos, may sariling local missile research and development ng Pilipinas noon na lumikha nga ng bongbong missile. Exempted na niyang mga ito sa National Internal Revenue Taxes, Value-Added Tax, Customs Duties, sa importation ng capital equipment at ibang mga raw materials, ganyan din ang single largest completed contract requirement. Talaga ha? Naniniwala si Senator Marcos na sa pamamagitan ng Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, muling magkakaroon ng bansa ng kapasidad para sa mga nabanggit na kagamitang pandepensa. Idiniyan niya na dapat na patuloy na palakasin ng gobyerno ang local technology, innovation at muling buhayin ng lokal na defense manufacturing industry upang may ibubuga naman ang Pilipinas pagdating sa usapin ng depensa sa buong mundo. O nga naman, hindi puro surplus yung ating binibili. Inorin ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos sa Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act na isang malaking tagumpay para sa pagpapalakas ng kakayahang pandepensa ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Nagpasalamat din ang leader ng Kamara de Representantes sa administrasyon ng Pangulong BBM sa pagbibigay nito ng prioridad sa pambansang seguridad at modernisasyon sa kakayahang pandepensa ng bansa na magiging mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan ng rehiyon habang pinangangalagaan ang interes ng bansa sa karagatang sakop naman ng Pilipinas. Ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act ay naglalayong iangat ang lokal na industriya ng depensa, pahusayan ang mga inisyatiba para sa modernisasyon ng militar, palakasin ang pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa
upang matiyak na meron tayong inaasahang o meron tayong isang maaasahang strategy ng pandepensa laban sa mga panlabas na bansa. Ang bagong batas na kilala bilang Republic Act 10242 ay resulta ng pagsasama-sama ng House Bill 9713 at Senate Bill 2455 at kabilang ito sa mga pangunahing panukala ng Pangulong Marcos Jr. at ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. 27 na makalipas ang alas 4 ng umaga. At sabihan po ninyo maulat mula po sa iba't ibang panig ng kapuluan. Baka kayo may mga importanteng lakad ha. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol. Ginagamit po yan ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. For sponge mating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Aba, meron dalawang individual sa Eastern Visayas na harap sa kasong tax evasion ayon naman sa BIR. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Naharap na sa kasong tax evasion dalawang individual sa Eastern Visayas dahil hindi sa pagbayad ng buhis sa pamalaan. Ito ang sinabi ni Bureau of Internal Revenue Region 14 Eastern Visayas Chief Legal Division Attorney Karen Siangco sa isang panayam. Ito ay pagtatawa na pagbibinta ng sigarilyo na hindi nag-remit na buhis sa pamalaan na isang kriminal na kaso. Ang hindi pagbayad ng buhis ay isang tax evasion. Hindi basta-basta nakakaya ng kaso ang BIR sapagkat kanila pang binavalidate ang mga reports at kung may mga ebidensya ang kanilang tanggapan sa kanila, sinasampang kaso. Sa kasalukuyan may mga inimbestigahan pa na kaso ang BIR na mga negosyante na hindi pa rin nagbabayad ng buhis. Mula dito sa DYB Lacson Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Isa pa tayo, 4 ang sugatan sa barilan sa Sharif Aguaca. Kaguluhan sa may club din sa bayan ng Pandag sa Maguindanao del Sur. Detalye na balita mula kay Jun Dimakutak, RS19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Humantong sa barilan ang huling araw ng filing of COC sa bayan ng Sharif Aguac, Maguindanao del Sur kahapon. Sa impormasyon mula sa public information ng LGU Sharif Aguac, sa 5 sugatan, isa ang pumanaw ng miyembro ng BIPAT na kinilala sa pangalang Baginda. Mariin namang kinukundina ni Sharif Aguac Municipal Mayor Dato Akbad Mitram Patuan ang nangyaring kaguluhan. Hindi niya mano inaasahan ang pangyayari na kailan may hindi sumagi sa kanyang isipan na manggulo dahil sa mataas mano ang respeto niya sa kumakandidatong gobernador ng lalawigan at iniisip niya rin umano ang kapakanan ng mamamayan ng Sharif Aguac. Iginigit ni Mayor Akbad Patuan na kailanman ay hindi siya salungat sa anumang naisi ng Bangsamoro government para sa ikabubuti ng sambayanan. Samantala, bahagya ring nagkairingan kahapon ang mga supporters ng dalawang kumakandidatong alkalde sa bayan ng Pandag, Maguindanao del Sur. Naganap ang tangkasan ng pwersahang pagpasok ng mga hindi kilalang kalalakihan sa loob ng COMELEC office habang pumipirma si Mayoralty candidate Kadafe Toy Mangradatu sa mga papeles ng pag-file niya ng COC. Sa pamamagitan ng intervention ni na former Congressman Ismael Toto Mangradatu, former Mayor Joe Mangradatu at sa presensya ng PNP at ng Mechanized Battalion ng Philippine Army, kumalma ang lahat at naging mapayapa ang filing of COC sa bayan ng Pandag. Nag-file na rin ang kanyang COC bilang congressman sa Maguindanao del Sur si Toto Mangradatu habang nag-file uli bilang gubernatorial candidate sa probinsya ng Sultan Kudarat ang kanyang beauty title holder na may bahay na si Bay Sharifa Mangradatu na pawang nasa ilalim ng UBJP. Mula sa Central Mindanao, ako si RH19, Jun Dimakutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun.
31 na makalipas ang alas 4 na umaga. Nagtapos sa kabuuang 184 senatorial aspirants at 190 party list ay naghain ng Certificate of Candidacy at Certificate of Nomination para naman sa 2025 midterm elections. Ito matapos na madagdagan ng 57 ang listahan ng senatorial aspirants, 53 naman ang sa party list sa huling araw ng filing. Kabilang sa mga humabol na magsumite ng COC sa pagkasenador, sina dating Senador Kiko Pangilinan, Sagi Party List Representative Rodante Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy, Attorney Vic Rodriguez, dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza, at ang TV host na si Willie Rebillame. Ilan naman sa mga party list ang nagfile din ang kanilang CONCAN, ang TUCP Party List, Juan Pinoy Party List, ang Arte Party List, United Frontliners Party List at ang SIBAC Party List. Umabot naman sa halos 100 individual ang naghain ng kandidatura para sa pwesto sa Kongreso mula sa Metro Manila. Matapos ang walang araw na filing ng Certificate of Candidacy sa COMELEC NCR, 93 ang pangalang naitala ng Commission on Elections. Mas mataas ito ng isa kumpara sa bilang ng mga nagsumite ng COC para sa congressional districts ng Kamaynilaan noong 2022. Kabilang sa mga humabol sa last day ng filing, ang re-electionist na si Manila 6th District Representative Benny Abante at ang magkatunggaling sina incumbent San Juan Congresswoman Bel Zamora at Jana Ejercito. Ibinunyag ng dalawang aspirants na bahagi ng kanilang diskarte ang magpahuli sa paghahay ng COC dahil nagpapakaramdaman pa sila kung sino ang makakabangga. Ilan sa naghain din ay ang basketballistang si Philip Cesar, tatakbong alkalde ng San Juan City. Taxi group leader na si Bong Sontay, takbong congressman ng Quezon City at aktor na si Dominic Roque, tatakbo rin sa Quezon City. Dating konsehal na si Christian Sia ng Pasig at ang pinakahuling nagfile ng kandidatura, nagpakilalang konektado naman sa mga malapitan si Violeta Buena na babangga kay Congressman Oka Malapitan sa 1st District ng Caloocan. Hindi na naghangad ng second term si Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez at sa halip ay naghain nito ng kanyang Certificate of Candidacy para tumakbong kinatawan ng Lone District ng Bacolod. Ang hakbang ni Benitez ay kinagulat ng maraming taga-Bacolod, lalo na ng mga supporter ng kanyang Team Asenso. Ang kalyado naman ni Benitez sa politika na si Bacolod Representative Greg Gasataya ay naghain ng kanyang COC para sa pagka-alkalde. Si Gasataya ay nagsilbi sa kanyang ikatlo at huling termino. Dating running mate ni Gasataya, si Bacolod Councilor Jesus Claudio Calao Puentebella, anak naman ni dating Congressman at Mayor Monico Puentebella. Ang ticket ng Benitez Gasataya Puentebella ay tumakbo sa ilalim ng local slate ng Asenso Bacolod. Ayon pa kay Benitez, ang kanyang desisyon na tumakbo kasama si Gasataya ay isang win-win na sitwasyon. Makakalaban naman ni Benitez si dating Mayor Ebilio Bing Leonardia, na naghain din ng COC para sa Bacolod o pagiging Bacolod Congressman sa ilalim ng Nationalista Party. Aba. Paghahain ng COC ng mga kandidato sa lalawigan ng Abra, naging maayos naman. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Romy. Sa Cabuan ay naging tahimik at mapayapa ang paghahain ng kandidatura ng mga kilalang political leaders sa lalawigan ng Abra sa nakalipas na 8 araw. Ayon kay Abra Provincial Election Supervisor Attorney Nicasio Jacob, matiwasay na naidaos ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa 27 bayan sa Abra na opisyal na nagtapos ganap na alas 5 kahapon, Oktubre 8. Anya may ilang minor errors ang naranasan na tulad ng paglitaw ng mga pangalan sa balota at edad noong panahon ng eleksyon at ang mga ito ay normal at agad ding naiwasto. Sa pagtatapos ng COC filing, ang mga kandidato sa iba't ibang posisyon sa provincial level ay ang mga sumusunod: for Congressman, J.B. Bernos, Didi Ifurong at Mila Valera. For Governor, ay maglalaban naman sina Kiko Bernos at dating Governor at kapatid ni Executive Secretary Lucas Bersamin na si Eustaquio Takit Bersamin.
For Vice Governor ay magtutunggali naman si Joy Bernos at Ann Bersamin. May 14 na ang kandidato na magtutunggali para sa Sangguniang Panlalawigan sa District 1 at 8 naman sa 2nd District. Umaasa ang mga Breños na magiging tahimik at hindi madadagdagan ng mga karahasan nangyayari sa Abra ngayong panahon ng halalan. Ito si Aris 41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos Nagina. Pero doon sa pagtakbo ni Mayor Albe Benitez dyan sa Bacolod, hindi naman daw po pinanghihinayangan ng mga taga-Bacolod dahil nailatag niya na rin ang marami pang mga pagbabago. Marami ng mga pagbabago sa Bacolod City. Kaya okay na sa kanya na muling tumakbo bilang kongresista ng Bacolod City. Mayor Albe, good luck! Naghain naman ang kandidatura bilang kinatawan ng unang distrito ng Batangas ang anak ni Senator Loren Legarda na si Leandro Legarda Lebiste. Nakilala sa pagpapakilala ng renewable energy sa bansa sa pamamagitan ng tinatawag niyang Solar Philippines 2013. Ayon kay Lebiste, nais niyang ibahagi ang kanyang panalo sa buhay at negosyo sa taong bayan sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng ekonomiya ng Batangas. Pangarap din ito na gawing moderno ang lungsod o modernong lungsod ang walong bayan ng unang distrito ng probinsya at maging isang metropolis na pwedeng matawag na Metro Batangas. Magandang umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 4 na umaga. Alas 4:40 ang oras sa buong kapuluan. Mabigat yung tatakbuhan ni Leandro Lebiste, pero mabigat yung backer niya dahil si dating congressman at Executive Secretary Ed Ermita ang nasa likod ng pagtakbo nitong anak ni Senator Loren Legarda bilang congressman dyan po sa lalawigan po ng Batangas. Bigat Sino makakatapat niya ba si Lucky? Sino ba makakabangga ni Lian? Anyway, abangan ho natin yung mga magiging katapat nila. Ang importante ho dyan, pag malasakitan ho natin ang ating pong mga constituents, kapag nahalal na ho kayo, dapat ang paglilingkod ho natin ay para ho sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na para ho sa mga magsasaka. Halimbawa, itong ginawa ho ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para humaitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce na po ang ating mga magsasaka ng dekalidad na cacao beans. At yun po ang pinoprocess para maging tangerine chocolate. Pero hindi ho natapos doon dahil pati ho ang pagbibenta at pagpuproduce ng dekalidad na tangerine chocolate ay talagang sinuportahan ni Dr. Helen Tan. Kaya ngayon, world class, bagamat gawang lokal, pero taste at looks global ang tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate ay may mahigit 10 variants din po na ang mga raw material na ginamit ay galing din sa ani ng ating mga magsasaka. Available po yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magmalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. At sa bawat pagtangkilik po natin sa tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Akusado sa textbook scam noong 1998 na iniulat na namatay, humarap sa hearing ng Senado tungkol sa Pogo gamit ang ibang pangalan. Detalye na balita mula kay Raymond Edmaan sa Aris 28. Raymond. Nang gagalaiti ang mga senador kung paano patuloy na nakapanloloko ang isang akusado sa isang scam na nangyari 26 na taon nang nakalipas, lalo na't napaulat na ito ay namatay na noong 2019 kaya't hindi nahatulan ng Sandigan Bayan. Sa nagpapatuloy na hearing ng Senate Committee on Women and Children tungkol sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, iniharap si Mary Ann Maslog na nasa custody ng National Bureau of Investigation. Ngunit ito ay gumagamit na ngayon ng pangalan na Dr. Jessica Francisco. Siya ay naaresto dahil sa panibagong kaso ng investment scam at marami na itong nabiktima. Siya ay naimbitahan sa komite dahil nagboluntaryo umano ito sa mga tao ng PNP Intelligence Group na tumulong upang maaresto noon si Mayor Alice Go. Ngunit paniwala ni Senador Ronald Bato de la Rosa,
Iba ang pakay ni Maslog dahil may kausap umano itong taga Malacanang upang kumbinsihin si Alice Go na pumirma ng affidavit upang idawit sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo at General Romeo Caramat sa operasyon ng Pogo. Sa pagtatanong ni Senate Pro Tempore Jingo Estrada, itinanggi nitong siya si Mary Ann Maslog kundi siya ay si Jessica Francisco. Palagi nitong ini-invoke ang right to remain silent bagamat kumbinsido ang mga senador na siya ay isang con artist. 1998 nang si Maslog ay nasangkot sa 24 million pesos na textbook scam, tumakas papuntang Amerika. Inireport na namatay bago bumalik ng Pilipinas gamit ang ibang pangalan. Narito si Senador Jinggoy Estrada. At itong Jessica Francisco na ito, hindi ako naniniwala rito. You are not Jessica Francisco. You are Mary Ann Maslog. The con artist scam. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Samantala, inagunahan naman ni Senator Lito Lapid ang pamamahagi ng ayuda ng DSWD para sa mga 500 residente ng San Jose City sa Nueva Ecija. Personal na inabot ni Senator Lapid ang ayuda para sa mga senior citizen, mga PWD, single parent at mga mag-aaral. Nangako ang senador na muli siyang babalik ng San Jose City upang mamahagi ng karagdagang tulong. Kabilang sa tinukoy ni Senator Lapid ang pagbibigay ng 5 milyong piso para sa medical assistance for indigent patients. Ang mga nabanggit na commitment ay ipinabot ni Supremo na pakikipagpulong sa mga lokal na opisyal sa pangunguna ni Mayor Mario Salvador. Patuloy namang sinusulong ni Senator Bongo ang pagpapahusay sa healthcare services sa linsunod na rin sa kanyang commitment na itulak ang mas mahusay na serbisyo para sa pangalagaan sa pangangalagang pangkalusugan sa bansa. Kasama sa commitment ni Senator Go na itaguyod ang pagpapalawak na benepisyo para sa mga bagong silang na sanggol bilang suporta sa 22nd National Newborn Screening Convention na ginanap sa Manila Hotel. Bilang chair ng Senate Committee on Health na nagsasagawa ng mga regular na pagdinig para suriin ang iba't ibang pulisiya ng Philippine Health Insurance Corporation, nanawagan din ng senador sa PhilHealth na isama ang paggamot sa 20 metabolic at congenital disorders na maaaring matagpuan sa mga bagong silang na sanggol. Sa kasalukuyan, ang saklaw lamang kasi ng PhilHealth ay ang proseso ng screening, kaya't isinusulong nito ang pagpapalawak ng mga medical na benepisyo para sa mga bagong silang na sanggol. 46 na makalipas ang alas 4 ng umaga, umapila naman ang Comadrona Party List sa mga magulang, pabakunahan na ang kanilang mga anak. Sa umarangkadang bakuna eskwela ng Department of Health at ng Department of Education. Ayon kay dating Assistant Secretary Cecil Santos, ang Chairman Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives, nominee din ang Comadrona Party List. Matagal nang subok ang mga bakuna ginagamit sa binuhay na school-based immunization program. Malaki din na niyan tulong upang maprotektahan ang mga estudyante mula sa mga life-threatening vaccine, preventable diseases gaya ng tigdas, rubella, tetanus, diphtheria at human papilloma virus. Ang payo pa ni Asek Cecil, dapat ang samantalahin ng mga magulang ang programa na tatagal lamang ng hanggang Nobyembre, lalo't 4 na taon itong sinuspinde dahil sa pandemya ng COVID-19. Idiniin pa ng ang Comadrona Party List nominee na batay sa datos ng Department of Health, pumapalo sa mahigit 3,500 ang kaso ng tigdas at ng rubella sa bansa mula Enero hanggang nitong Setyembre, kung saan 11 na ang namamatay. 250 naman ang mga nadala ng diphtheria, kung saan 25 ang nasawi. 81 sa mga kaso ng neonatal tetanus na may 44 na namatay, habang halos 8,000 namang babaeng na-diagnose na may cervical cancer at higit sa 4,000 namatay sa sakit nito kada taon. Naniniwala ang Comadrona Party List na kayang pigilan sana ang mga nabanggit na sakit kung naaagapan lamang ng mga bata sa ligtas at epektibong pagbabakuna.
Target ng Department of Health at DepEd na mabakunahan ng measles, rubella, and tetanus o MRTD vaccines ang 3.8 million na mga grade 1 hanggang grade 7 students sa mga public schools, habang higit naman sa 973,000 mga estudyanteng babae sa grade 4 ang target na mabakunahan ng HPV vaccine laban sa cervical cancer. Anak ni DAR Secretary Conrado Estrella III na si Gilbert Estrella nagpalan si COC sa pagkongresista sa 6th District ng Pangasinan. Total na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy, masantos siya Baksan, itsik kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Inihatid ng maraming taga-suporta ng mga Estrella ang paghahain kahapon ng Certificate of Candidacy ni Gilbert Estrella para sa pagkakongresista ng ika-6 na distrito ng Pangasinan sa ilalim ng Nationalista Party, at nakakatunggalin niya si re-electionist Congresswoman Maylene Primicilla Sagabas. Kasama ni Gilbert ang buong pamilya sa pangunguna ng kanyang ama na si DAR Secretary Conrado Estrella III nang magtungo sila sa Provincial Comelec Office sa Dagupan City kahapon ng umaga. Ayon kay Gilbert, nakapokus siya sa food security, kaya't kanyang bibigyan ng prioridad kung siya'y papalarin ang irigasyon at mga iba pang support services sa mga magsasaka para mapalaki ang kanilang ani at mabawasan ang gastusin sa pagsasaka. At palalawakin din niya ang scholarship program at layunin niya na kada pamilya sa distrito ay may makapagtapos sa kolehiyo, at pasisiglahin niya ang sports sa mga kabataan upang makaiwas sa masamang bisyo. Ito si Freddy Pajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Pajardo. Muling naghain ng kandidatura ang Ako Bicol Party List para sa 2025 midterm elections sa pangunguna ng incumbent congressman nilang si Saldi Co bilang first nominee. Target ng partido na masungkit muli ang pwesto ng House of Representatives. Bukod pa sa pagpapabuti ng kabuhayan, kalusugan at seguridad sa pagkain, layo ng Ako Bicol na maling buhayin ang usapin ng charter change. Partikular na ang restrictive economic provisions ng 1987 Constitution. Pinangunahan ni dating Congressman Alfredo Garbin Jr. ang pangalawang nominado ng partido ang paghahain ng Certificate of Nomination and Acceptance sa Commission on Elections sa Manila Hotel. Ayon kay Garbin, patuloy nilang isusulong ang pagbabago sa konstitusyon. Sinabi ni Garbin na pinamunuan niya ang 18th Congress yung Committee on Constitutional Amendments at naipasa ang resolusyon ng both houses number 2 na tumutukoy sana sa restrictive economic provisions ng konstitusyon na kinakailangang maamyendahan. Tiwala naman si Manila Mayor Hanny Lacuna na magiging magaling na kalihim ng Department of Interior and Local Government si Secretary Junvic Remulla. Binigyan papugay ni Lacuna ang pagtatalaga kay Remulla bilang bagong tagapamuno ng kagawaran. Sinabi pa ni Mayor Hanny, kumpiyansa siya sa kakayanan ng bagong kalihim lalo tulad niya. Malawak din ang pag-unawa at kaalaman ni Remulla sa iba't ibang sektor ng Kamaynilaan tulad ng traffic, public transportation, public health, crime at flood control. Makatutulong din na niya si Secretary Junvic makatutulungan niya kay Secretary Junvic ang kanyang experience at pagiging listo sa paghatid ng praktikal na solusyon at diplomasya sa pagpapahupa ng mga tensyon. Nagpahayag ng excitement ang alkalde na makatrabaho ang bagong kalihim ng DILG sa pagpapaunlad ng serbisyo publiko at seguridad sa buong Kamaynilaan. Ay, si Asek Cecil Santos kasama na ho natin. Asek, kumusta na ho kayo? Hi, good morning, Kong Angel, at sa lahat din po ng ating mga tagapakinig. Oo, at sasabak ulit ang kumadrona, ha? Sabi ko kanina. Salamat po. At totoo po yan, at nakikisa nga po ang kumadrona sa panawagan po ni Secretary Ted Herbosa dito po sa Bakuna Eskwela, no? Para bakunahan ng mga mag-aaral laban sa vaccine preventable diseases. Kagaya nga po ng nasabi nyo kanina, ito pong mga measles, rubella, tetanus, diphtheria, at yung pong human papillovirus, no? Inilunsad po ito, no, sa pakikipag-ugnayan po. Sabi nga niyo po kanina sa DepEd. At kasama na rin po dito ang iba pong agency, no, kagaya po ng WHO at ng UNICEF. So, importante po, Kong Angel, na samantalahin natin ang pagkakataon din ito na panawagan po tayo din sa mga magulang
at saka sa mga guardian po na ang mga bata para makasigurado po tayo sa ligtas na kalalagayan po nila. Kasi napipreventahan po ito eh. Oo nga, preventable po ng bakuna. Preventable po. Preventable po siya. Oo. Alam natin ang mga kumadrona, parang tumatayong mga doktor na ho ito sa mga, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. Ano ha? Kayo yung takbuhan pagdating sa usaping pangkalusugan. Kaya't nakakatuwa na muli nating isasabak sa party list election ang kumadrona. Pero ito ba'y mas pinalawak ano ha? Hindi lang mga kumadrona ang inyong sasaklawin ngayon, kundi pa iba pang mga frontline health workers. Yun nga po, nakakatuwa nga po rin ibalita sa mga kasamahan din natin na mas pinalawak po ito. Kasama na rin po natin ang mga pharmacist, ang nurse at mga iba pa rin pong frontline health workers. Hindi na lamang po natin ito nilimit no, sa mga ang kumadrona para at least mas malawak po yung ating nasasakupan. Ayan. Yung bill ninyo para sa pag-upgrade ng kalagayan ng ating mga midwives, ng mga kumadrona. Kumusta na ang status nito, Asek? Unang-una muna, magpapasalamat po tayo, Kong Angel, kay Congressman Plato sapagkat siya po yung nanguna no, sa pag-aamenda po nitong ating proposed amendment, ang ating Midwifery Act of 1992. Si Kong Plato po ang principal na author po dito, kasama po dito si Congressman Honorable Tutor, Sir Jacob Gato at saka po si Kong Salo. Naipasa po natin ito, Kong, sa House of Representatives noong May 14 at sa kasalukuyan po ngayon ay sinusulong na rin po natin sa Senado. Maganda po ang mga nakapaloob po dito sa ating pong proposed amendment na naaprubahan po sa House of Representatives. For so long kasi hindi po tayo nagkakaroon talaga ang mga midwife, no, mga kumadrona ng entry level po sa salary grade nila. So ang aming pong proposal talaga ay ang salary grade 13, bagaman at ang naaprubahan po sa Committee on Appropriation ay salary grade 11 po, no. At ang mag-sponsor po nito sa atin sa Senado ay si Senator Bongo. Senate Bill 2367 po naman ito, no. Itong kanyang sinulong na ito. At nagpapasalamat din po kami sapagkat talaga pong puspusan din ang kanyang pagsuporta sa atin. Kasama na rin po ang chair ng Committee on Civil Service and Professional Regulation Commission na pinamumunuan po ni Senator Bong Revilla. Maasa nga po kami, sana bukas magkaroon po ng consultative meeting sapagkat ang sabi nga po namin, base na rin sa mga supporter ng House of Representatives na sana po sa committee hearing na po ito, no, hindi na po magpo-consultative sapagkat wala naman pong pagkakaiba halos ang proposal po na naaprubahan sa House of Representatives dito po sa version ng Senado. At ang isang maganda sa version po ng Senado. Ang isang kagandahan dito sa proposal pong ito, no, ng kumadrona, hindi man po napakapasa noon, hindi po nakapasok ang kumadrona nung nakaraang eleksyon, pero isinulong pa rin po natin. Kaya nakapasa pa rin po, no, sa House of Representatives. Sana nga may habol, Tuloy po. Oo. Maihabol po natin ngayong 19th Congress sapagkat dito po ay maraming pagbabago. Ang isa pong napakaganda dito na gusto namin mangyari talaga, yung magkaisa po ang lahat po ng organisasyon. Kasi sa ngayon po, isa lamang po ang mga kinikilala na organisasyon sa Professional Regulation Commission. Bagaman po at marami na po tayo, kasama po natin ang Midwives Foundation of the Philippines, kila Miss Cleotilde Almedulan, kila Miss Chechua. Kami po ay magkakasama na talaga nagsusulong na panahon na po para pagsamasamahin ang mga asosasyon. Nang sa gayon po ay wala nang mga kompetisyon, nagkakaisa po naman kami sa aming mga objective, iisa po ang aming hangarin sa aming profesyon. Kaya dapat po sa PRC, iisa na po talaga dapat. Accredited, integrated, professional organization. At isa pa po kung ang isang pinakamaganda pa rin po dito sa ating pong isinusulong na ito na naaprubahan nga po sa House of Representatives, ang composition po ng Board of Midwifery. Sa PRC po kasi homogeneous na po tayo kung sino po yung anong profession mo, yun po ang mamumuno. So, unang pagkakataon po ito na naaprubahan po sa House of Representatives na ang magiging chair na po ng Board of Midwifery ay ang kapwa po kumadrona. Galing ha? Nandun pa rin po ang doktor. Nandun pa rin po ang doktor.
Okay. Kasama pa rin po namin sila. Asek, teka muna. Naka-break ngayon ang Congress tapos mangangampanya. May panahon pa bang maihabol ito ng Senado? Yun po ang aming pinapakiusap. Kausap po nung isang araw ang chair ng COMSEC ng Civil Service at within the week nga po, yun po ang sabi niya na magkakaroon po ng consultative meeting sapagkat nanyayahan po nila ang PRC para po magbigay din ng posisyon doon po sa version ng House of Representatives. At sana po, wala na po silang magiging question pa sapagkat magkakasama naman po kami. Ito pong mga grupo na ito ng PRC, CHED, BOH, BBM, magkakasama po kami sa House of Representatives. Kaya we don't see any point na magkakaroon pa po sila ng mga question pagdating po dito sa version po natin sa Senado. Sana nga maihabol, ano? Dahil it's about time. It's about time. Di ba na i-upgrade natin ang hindi lang yung recruitment na yung mga welfare at saka mga biyaya na dapat na mapakinabangan po ng ating mga kumadrona bilang mga frontline health workers. Alam ho ninyo, ito sa mga probinsya, pagka ang isang nangangailangan ng tulong medikal galing sa mga bundok, ang umaayuda diyan kumadrona eh. Di ba? Hindi lang ho ayuda sa pagbigay ng gamot, pati pamasahe para makatravel pababa, di ba? Ang umaayuda doon yung mga kumadrona ho natin. So it's about time really na bigyan ho natin ng ganitong pagkilala ang ating pong mga frontline health workers na katulad po ng mga ang kumadrona. Asek, gaano karami ang kumadrona ngayon sa Pilipinas? Naku, ang ating pong naka-registered ngayon sa PRC, 181,000 po yun, January po yun. As of January 13 po, nitong nakaraang taon na ito. Asek? 2023 po. Okay. Gaano karami ang nasa abroad? Yun po, medyo yung datos po natin hindi ganun kalinaw, pero ang ating pong nasa local government unit na hired, ay nasa 15,000 lang po, more or less. Pero ang DOH hired po, kakaunti po. Kaya marami po ng mga nangangailangan pa rin po ng trabaho sapagkat imagine kung ang mga midwives sumahawak ng mga 20 to 25,000 per population, samantalang ang sabi po sa Magna Carta, isang midwife kada 5,000 lamang na populasyon. Paano po magiging epektibo ang service po ng isang kumadrona? Kung ang hawak po niyang populasyon ay napakalaki. Hindi lang yun. Yun po ang aming isang issue pa rin. Ang tanong, gano'n na kalawak yung hinahawakan na mga mamamayan sa isang lugar, Meron ba silang sasakyan? Meron ba silang sapat na mobility? Meron bang sapat na insurance? Di ba? Yun nga yung nakakatakot dun eh. Exactly. Di ba? Isusubo mo na kahit umuulan, pupunta sa isang lugar para mag-extend ng hindi lang naman panganganak ang ginagawa nyo ngayon eh. Di ba? Exactly. Oo po yun. Kaya nga po yung pagkakaroon ng expanded function pa rin nga po ng mga midwives ay talaga pong nakadagdag po sa trabaho namin. Imagine yung aming pong mga kumadrona natin na talagang bundok, dagat, lahat po yan, mga rebel-infested area na po yan na hindi po halos nararating ng doktor. Ang mga kumadrona po ang siyang naandun at tumutugon sa pangangailangan ng ating pong mga kapatid, mga kababayan po natin na mga nasa gidas areas. Kami po yun, Angel. With all modesty, sabi nga po nila, it goes without saying, magpunta po kayo sa mga malalayong lugar na yan, makakakita po kayo ng kumadrona. Pero bihirang-bihira po, with due respect po sa ating mga doktor at mga ibang kasamahan nating profesyon, ang mga kumadrona po ang siyang naando doon. Ang kailangan, isa nga daw basic skill. Bukod ho sa inyong mga pinag-aralan sa larangan ng medisina, isa sa mga basic skill na dapat matutunan ng mga magpapasok bilang kumadrona, kailangan marunong magbisikleta, kailangan marunong sumakay ng kabayo, kailangan marunong sumakay ng kalabaw. Kasi kailangan matapang, kailangan marunong lumangoy. Bakit? Pagka binabaha ang isang lugar, may mga anak doon sa isang lugar, kumadrona ang tumatakbo. Di ba? So it's really high time na marami na pong marami na pong nagbubuwis ng buhay din. Yes. Kaya po talagang hindi na po namin na mention, hindi na po namin na
sasabing lahat yan, pero minsan nga po nakakapagtampo kasi sabi nga po nila, ang mga teacher nga po, with due respect again po sa mga teacher po natin, nakikita po namin ang kahalagahan po ninyo. Ang sabi nga po nila, nagbubuwis buhay po ang mga teacher pagdating po sa eleksyon. Kami po ay hindi tuwing lang eleksyon, nagbubuwis po ng buhay. Regularly. Po kami nagbubuwis buhay. Ayan. Asek Cecil, good luck ha. Kasama niyo ho kami dito sa mga advokasyan to ha. Thank you. And good luck. Salamat po. Good luck. Maraming salamat ha. Si Asek Cecil Bangka Santos, ang Chairman Emeritus po ng Philippine League of Government and Private Midwives at isa po sa mga nominee din po ng Ang Kumadrona Party List. Tulungan ho natin yung ating po mga kumadrona. Ano, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Oy, baka kayo ho hindi magandang gising. Baka hindi ho kayo nag-ultabayo. Dapat ho nag-ultabayo tayo araw-araw, gabi-gabi. Ano? Dalawang kapsula ho bago matulog, mag-take ho tayo ng isang oras bago ho matulog, mag-take ho tayo ng 2 kapsula ng ultabayo. Yun doon yung pinaka-effective na paraan para ma-achieve natin yung mga benepisyo. Pero anytime, pwede ho natin i-take ang ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic ng Galactococcus lactis strain plasma. Ito po ay sumailalim sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Kaya ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Galactococcus lactis strain plasma. At ano pong ginagawa ho nito? Pagpasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung plasmacytoid dendritic cell, yung PDC. Yan po yung commander ng ating immune system. At yan po ay may kakayahang itaboy ang mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Kaya na-achieve ho natin ang magandang tulog at nagkakaroon tayo ng panibagong lakas dahil itinataboy nga yung mga toxins, pinalalakas po ang ating immune system. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580 dahil meron din po silang mga medical experts na nakastambay dyan, handang sumagot sa inyo pong mga tanong. Available po sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po na galing po yan sa Theoxis Health Ventures. Mabibili din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Sa panahon ho na matindi ang pangangailangan natin ng kaayuda sa mga stressful na buhay, puyat at pagod, mag-ultabayo. Pero huwag kalimutan na ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 5 minuto na makalipas sa alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Si Rhea Torres muna mula sa Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Good morning po. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Sa magingilagay po ng ating panahon ngayong araw, yung binabantayan po natin na low pressure area na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility ay tuluyan pong nalusaw kaninang umaga at mga cloud clusters na lamang po yung nakikita po natin dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Mataas lamang po yung posibilidad ng mga pag-ulan sa may western sections ng northern at central Luzon, ngunit hindi po natin inaasahan na buong araw ang tuloy-tuloy yung mga pag-ulan sa areas po na yan. So generally fair weather conditions po tayo ngayong araw, liban na lamang po yung mga biglaan o mga panandali ang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Malaya pong makakapalaot ang ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. At sa labas naman po ng ating Philippine Area of Responsibility, ay patuloy pa rin po nating minomonitor itong tropical depression or bagyo na nasa mahigit 2,755 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Hindi po natin inaasahan na papasok po ito ng PAR or makaka-apekto sa anong bahagi po ng ating bansa sa mga susunod na araw. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. May nakataas na gale warning? Wala po, sir. Wala po. Wala. Okay. Kahit na may paparating na sama ng panahon, okay na maglayag yung ating mga maliliit na mangingisda? Sa ngayon po, wala po tayong namamataan na possible po na sama ng panahon. Ayun, ayos. Pwede. So pwede pala kami. Pero maulan dito sa Metro Manila? Opo, yung mga thunderstorms po yan, pero mas madalas po talaga sa hapon or sa gabi. Minsan makulimlim po pagdating ng tanghali, pero yung mga pag-ulan po talaga pagdating po hapon. Dapat pala agahan namin ng laba. Para matuyo bago magtanghali. Mailigpit. Thank you, Ma'am Rhea. Magandang umaga. Magandang umaga din po. Maraming salamat po. Salamat. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. At huwag kalimutan, magmaon ho ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Ano man po ang inyong malakad. At syempre, ang ating mga emergency kits i-ready natin. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po yan sa ating mga household kits, sa ating mga emergency kits. Ganyan ang bagsik ka ng
family, 70% ay isopropyl alcohol. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, nakita ko na naman si Dr. Kim Tan. Magandang umaga po kay Dr. Kim Tan. Binabati ka ng mga taga Lucena. No, ha? Pero dyan ho sa mga taga Central Luzon, kung naghahanap po kayo ng magandang investment opportunities na hindi ho kayo babahain, sabi nga ni Malo Cabral, ay may puntahan ho ninyo. Yung pong mga proyekto po ng Westchester Realty. Ha? Ito po ay nandyan sa Severa Bacolor, yung tinutukoy ho natin, Severa Bacolor, Severa Mabalacat, Samira at saka Severa Prestige. Pinakamura na po yung ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap, magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Nasa loob po ng township yung pong iba't ibang mga amenities, kasama dyan ang eskwelahan, simbahan, pati munisipyo nasa loob po ng township. Napakalapit lamang po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng bagong kotse. Kaya sa Disyembre, bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo kung ikaw ang lucky winner. Maganda umaga, Pilipinas! O, tuloy na natin ang mga balita. 509, kakalabanin ni dating Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles ay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-mayor ng Davao City. Kasunod dito na kanyang pagbibitiw bilang chair ng Civil Service Commission at pagkahain ng Certificate of Candidacy sa COMELEC Davao City Office. Ayon kay Nograles, isa sa mga dahilan ng kanyang pagkandidato bilang alkalde ay ang pagnanais niyang gawing pagbabago sa Davao tulad ng digitalization para mapabilis ang transaksyon sa lungsod. Kasabi nito ng paghahain din ng COC ng kanyang kapatid na si PBA Representative Attorney Migs Nograles, tatakbong First District Representative ng Davao, laban naman kay incumbent Representative Paulo Duterte. Nako, makikipaghead-una na ngayon ang mga Nograles sa mga Duterte, ano ha? Parang mabubuhay yung mga yung tanggalian dati nila Speaker Nogi at saka ni Mayor Digong, di ba? Kaya lang, tatandaan ho ninyo si Congressman Carlo Nograles o si Chairman Carlo Nograles, hinirang po, inilagay po sa isang constitutional office ni dating Pangulong Digong. Ilang buwan bago ito natapos yung kanyang termino. Constitutional office, may fixed term po yan. At maganda po ang retirement benefits. Pero talagang tinalikuran niya. Itinalaga din po ni dating Pangulong Digong sa iba't ibang pwesto si Carlo. Diba, naging presidential spokesperson pa nga ito. No? Oo, pero ngayon, babanggain niya. Harapin niya head on si Mayor Digong. Tapos si Pulong naman makakabangga ng kanyang kapatid na si Attorney Migs. Ang politika nga naman, 11 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 12 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Champion Detergent para umaga, Pilipinas. 16 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Ikinalungkot ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagbitay sa isang overseas Filipino worker sa Saudi Arabia dahil sa kasong murder. Ayon sa Pangulong BBM, ginawa nila ang lahat ng paraan at inapila ang kaso upang mailigtas ang buhay ng nasabing OFW. Yun man, hindi nito napigilan ang execution dahil sa bigat ng conviction bukod pa sa napakahigpit talaga ng mga batas sa Saudi. Nonetheless, we appeal to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia to perhaps have another look, and they did. And unfortunately, the law there is very strict.
And apparently, the conviction has stood, and one of ours has been taken away. But yes, very unfortunate. Tiniyak naman ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na nakatutok din ang ahensya sa kaso ng nasabing OFW. Tutulungan na lamang ang naulilang mga anak at ang pamilya nito. Sinibak na sa pwesto ang 6 na tauhan ng Police Station 4 sa Lapu-Lapu City, Cebu. Matapos masangkot sa pambubugbog sa isang criminology student. Ayon kay Brigadier General Jean Pajardo, tagapagsalita ng PNP, inireklamo ng biktimang working student ang pananakit. Nagugat umano ito sa pagdawit sa kanya sa pagnanakaw. Unang inaresto ang biktima dahil sa akusasyong ginalaw umano nito ang binabantayang bahay bilang caretaker. Pero pagdating sa presensya ng kapulisan, dito nangyari ang sinasabing pananampal, pamamalo pa ng arnis. Kabilang sa mga pansamantalang nirelieve ay ang mismong station commander na si Police Major yung Police Major, isang chief clerk, desk officer, sargento, patrolman at investigador. Binawi na ni Alice Guo ang planong muling pagtakbo bilang alkalde ng Bamban Tarlac. Sa pagdinig ng sinabi ni Guo, tututukan muna niya ang paglilinis ng kanyang pangalan at pagsasaayos sa mga kasong kanyang kinakaharap. Una rito sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Stephen David, maghahain ang kandidatura si Guo ngayong linggo. Isang hiwalay na pahayag naman sa pamamagitan ng kanyang legal counsel, nagbigay ng pahayag si Guo sa mga taga-Bamban at muling iginiit na hindi siya spy, mahal niya ang Pilipinas. Sa ngayon nakakulong pa rin ang dating alkalde sa Pasig City Jail. Naharap ito sa kasong graft, qualified human trafficking, money laundering at tax evasion. Mga kinatawan ng Partido Federal ng Pilipinas naghain ng kandidatura bilang mayor at vice mayor ng Maynila. Sino-sino sila? Alamin natin mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Ilang minuto bago matapos ang huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa Satellite Office ng COMELEC Manila, nagain ng COC ang mga kinatawan ng Partido Federal ng Pilipinas o PAP sa pagka-alkalde at vice-alkalde ng lungsod ng Manila. Tatakbong alkalde ang aktor na si Raymond Bagatsing o Ramon Bagatsing III at ang kanyang running mate na si Pablo Chiqui Ocampo na kandidato naman sa bilang vice-alkalde. Makaraan ang kanilang paghain na nawagan ng mga ito sa mga Manileño na suportahan ang kanilang plataforma ng malinis, tapat at makataong pamamahala. Kilala ang mga Bagatsing sa tapat na paglilingkod mula nung termino ng dating Manila Mayor Ramon D. Bagatsing Sr. na siyang pinakamatagal na naglingkod na alkalde sa lungsod ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boy. So ilan na lahat ang maglalaban-laban na mayor ng Maynila? Mayor Hani Lacuna, Isko Moreno Dumagoso, Sam Bersosa, negosyante, isang nagpapakilala ring kaalyado naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., itong si bagong kilusang bagong lipunan o KBL na si Mara Lorraine Tamundong. Naghain na rin ng COC kahapon ng tanghali. So ilan? 7? Si Lacuna, Isko, Sam Bersosa, ito si Raymond Bagatsing, Mara Tamundong. 5. At isa pang si Michael Say. Isang negosyante rin, 6. Michael Say. 6. Okay. Exciting ito, no ha? Biglang naglutangan yung mga magsisitakbo. Kahapon yung naghain ng COC, umaga pa lamang, itong si dating Mayor Isko Moreno Dumagoso, si Yorme, tapos sinundan ni Tamundong. Yung pinakahuli, itong sila Raymond Bagatsing. Ayun. Tingnan natin. Exciting to. Dahil hindi mo naman po pwedeng masabi na mga nuisance ito dahil meron ding mga support group eh. Di ba? Oo, may mga supporter sila na marami din yung iba. Pero siyempre, malalaman yan itong mga darating na
kampanya na at diyan na magbabakbakan na Kuyang Angel. Yung mga Lopez. Medyo marami sila ngayon. Yung mga Lopez, congressman ang tinakbuhan ni ano? Congressman naman si Carlo Lopez, dalawa eh. At Manny Lopez. Si Manny, saan tumakbo? Ay, hindi. Carlo Lopez, District 2. At si District 2, si Carlo Lopez. Okay, sige. Exciting to. Malaman natin kung sino talagang may kakayahan sa mga susunod na mga araw. Dahil makikita naman natin yan sa sa kanilang pangangampanya. Pagka medyo nakaramdam yung iba na, teka, tagilid tayo. Mukhang piso kontra 100 ang laban. Wag na muna. Di ba? Oo, yan yung exciting nga, lalo na pagka may mga lumalabas pang mga survey, doon malalaman din eh. Anyway, sige boy, thank you ha, maraming salamat. Si Boy Gonzales, Aris 29, dyan po sa lungsod ng Maynila. Maganda umaga, Pilipinas! Lumagda naman sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative Chair Shin Jil Kim, at Cabanatuan City Mayor Micah Elizabeth Vergara ng isang Memorandum of Understanding para sa pagtatatag ng Korea Agricultural Machinery Industry Complex, ang kauna-unahang lokal na agricultural machinery manufacturing cluster. Mapapalakas ng proyektong ito ang agricultural mechanism ng buong bansa at makatutulong sa pagpapabuti ng production ng ating pagkain. Masisiguro din siyempre ang food security. Ang MOU na ito ay batay sa naunang kasunduang sinaksihan ng Pangulong Bongbong Marcos noong Hunyo 6 ng 2023 na nakatuon sa pagpapalakas ng agricultural mechanization sa pamamagitan ng pagtatayo ng local machinery manufacturing cluster. Kabilang sa mga paunahing bahagi ng partnership na ito ang paglikha ng assembly production line, research and development sa agricultural machinery technology, workforce training at pagbibigay ng official development assistance. Binigyan din pa ng Pangulong Marcos ang kahalagahan ng kolaborasyon upang mapataas ang productivity sa sektor ng agrikultura, lalo na sa supply ng bigas. At binabanggit din ang Rice Competitive Enhancement Fund bilang isa sa mga inisyatibang sumusuporta dito. Ayon pa kay Secretary Laurel, dahil sa kritikal na pangangailangan para sa equipment ng sa agrikultura, ay magpapalakas ng antas ng produksyon. Kinakailangan talaga ang naturang kasunduan. At katunayan, isasama ang proyekto ito sa 4-year plan ng Department of Agriculture para sa masaganang bagong Pilipinas. Nagpahayag din ang suporta si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pagpapailalim ng mas malawak o mas malawig na partnership ng Pilipinas at Republic of Korea sa sektor ho ng agrikultura. Ito yung isa lang lamang sa mga pinag-usapan sa isang state luncheon sa Malacanang bilang parangal kay South Korean President Yoon Suk-yeol at First Lady Kim Kyun-hee. Ayon sa leader ng Kamara, merong mahigit na 300 kinatuan ang pagbisita ng Pangulong Yoon ng South Korea, isang malaking hakbang para sa pagpapatibay ng Philippine-ROK relations. Ngayong taon, ipinagdiriwang ang ika-75 taong anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas sa Korea. Binigyan din pa ni Speaker Romualdez ng pagkakaisa ng Kongreso ng Pilipinas sa pagsuporta sa mga strategic initiatives na naglalayong mapalakas pa ang relasyon ng dalawang bansa. Nagpahayag din ng kumpiyansa ang leader ng Kamara na lalo pang yayabong ang relasyon ng dalawang bansa sa larangan ng modernization ng depensa, ugnayang pang-ekonomiya at cultural exchange o palitang kultural. Pagpapalakas na lamang din ho ng sektor ng agrikultura ang pinag-uusapan. Huwag natin kalimutan ngayong ginagawa naman din ho dyan po sa lalawigan ng Quezon. Katulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim po sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang mga magsasaka ho natin may sariling brand ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Ito'y 100% gawang lokal but taste and looks global dahil sinuportahan din po ng Department of Trade and Industry at ang Department of Science and Technology. Tangerine Chocolate, gawang lokal
Kaya dapat po talaga tangkilikin at ipagmalaki natin. Kaya sa mga Pilipinong pauwi ng Pilipinas, wag na magbitbit ng imported. Meron ho tayong masarap na tangerine chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, kapag tinangkilik po natin ang ating lokal na tsokolate, ating mga lokal na produkto, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas din natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 5 ng umaga, sinusulong naman ni Senator Bongo ang patuloy na suporta sa pagpapaunlad ng palakasan habang tinatalakay ng Senado ang panukalang 2025 budget ng Philippine Sports Commission at ang Games and Amusement Board. Sa budget hearing, pinagtibay ni Senator Go ang kanyang suporta sa panukalang budget ng PSC at GAB sa susunod na taon. Binigyan din pa ni Senator Go kritikal ang papel ng sports sa pagbuo ng bansa. Ganyan din sa pagpapahalaga ng values ng disiplina, kasipagan at sportsmanship, lalong-lalo na sa mga kabataan habang inilalayo sila sa masamang bisyo tulad ng illegal drugs. Sa kanyang talumpati, sinabi din ni Senator Go ang tagumpay ng mga atletang Pinoy sa mga nakalipas na panahon at talaga may pagmamalaki naman ang kanilang mga achievement tulad na nakuhang gold medal ni na Heidelin Diaz sa Tokyo Olympics na isang historical event para naman sa ating bansa. Maganda umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, dun sa mga may mga pinapabati, hindi ko mabasa ho yung inyong mga pinapadalang messages online sa text line Hindi ko mabasa Anyway, good luck nga pala kay Congressman Biyong Garing Diyan po sa Muntinlupa, muling lalaban po sa pagkakongresista. Si Attorney Biyong Garing diyan po sa Muntinlupa. Good luck, Kong Biyong. Si Mayor Guard Montojo din po ng Romblon. Magandang umaga sa inyo, Mayor Guard. Good luck ho sa inyong magiging laban. Wala naman yata ang kalaban din si Mayor Guard. Mayor Guard Montojo diyan po sa bayan po ng Romblon. Malakas ho ang signal ng radyo natin na Romblon. Siyempre, nandyan din si Mambing Solis. Si Mambing Solis ba? Tatakbo din ulit. Ayan. Good luck, Mayor Guard, at saka sa kanyang anak na sasabak na rin sa politika. And again, congratulations kay Congressman Albi Benitez. Hoy, sa lahat ng mga kakandidato, magbaon ho kayo ng Ultabayo para tuwing umaga, fresh na fresh ang gising ho ninyo. Ano bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactis strain plasma at ito po ay dumaan sa napakahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactis strain plasma. Kaya napatunayan po sa clinical trial na very potent ho ito, napakalakas ho nito para itaboy yung mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Dahil nga sa pagpasok ho ng postbiotic sa katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. At yun ho naman ang gumagawa ng paraan para maitaboy ang mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Na-achieve natin ang magandang tulog, nagkakaroon tayo ng panibagong sigla sa kinabukasan, at the same time, napapalakas po ang ating immune system. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po sa Theoxis Health Ventures. Text ho ninyo ang 0917-110-6580 kung kayo po ay meron pang mga concerns. Ulitin natin 0917-110-6580. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang ating mahalagang paalalang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 15 araw na employment para sa 26 na trabaho sa Caloocan ikakasa ngayong October ng Public Employment Service Office o PESO. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Bakit buntag Kuya Angel, nag-anunsyo kagabi ang Caloocan NGOs ng iba't ibang bakanting trabaho at oportunidad na hatid ng kanilang local recruitment activities sa pangunguna ng Public Employment Service Office of PESO. Ayon kay Mayor Along Balapita, katawag dito ang iba't ibang pribadong kumpanya na magbubukas ng trabaho sa ilalim ng programa ng lungsod. May mga schedule at binyo na sa mga bakanting posisyon na maaari nilang pagpilian mula October 14 hanggang October 29, 2024. Inikayat ang mga batang kagalo na dumalo sa kanilang local recruitment activities ngayong buwan na Oktubre kung saan ay
dalhin lamang yung kanilang mga resume, yung maraming resume at valid ID para makapabili ng trabaho. Kinumpirma naman ng PESO na may nakaraang 26 posisyon na applyan kung saan ay tatanggap ng mula edad 18 hanggang pataas at meron man o walang experience, high school graduate pataas. Ang interview sasagawa sa tanggapan naman ng PESO sa third floor ng City Hall. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Maganda umaga, Pilipinas! Formal nang itinalaga bilang bagong direktor ng Civil Security Group ang dating hepe ng CIDG na si Major General Leo Francisco. Papalitan ni Francisco si Major General Edgar Alan Ocubo na inakyat bilang acting chief ng directorial staff. Bale, number 4 man siya ngayon ng PNP. Batay sa general orders na inilabas ng tanggapan ni PNP Chief Marbil, epektibo ang reassignment ngayong araw, October 9. Unang iniligay si Francisco sa Personal Holding and Accounting Unit at makalipas lamang ang ilang araw, muli namang itong nilipat sa CSG. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Police Brigadier General Jean Pajardo, asahan pa makaragdagang pagbalasa sa hanay ng PNP bilang paghahanda sa 2025 midterm elections. Isang bagong modo sa smuggling ng shabu ang nadiskubre ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport. Ito ay matapos na maharang ng BOC NAIA sa tulong ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang isang parcel na naglalaman ng 111.12 million pesos na halaga ng shabu nitong September 25. Galing ang parcel sa Mexico at ang consignee ay taga Bulacan. Ang shabu ay tinago sa wax na inilagay sa 5 handmade na cultural craft paintings na may kabuang timbang na 16.34 kilos. Ang paghahalo umano ng ipinagbabawal na gamot sa wax sa isang bagong modus ng mga nagtatangkang magpuslit ng ilegal na droga sa bansa. Aba, talaga palang ganito na ho yung klase ng kalakaran ngayon, ano ha? Alam ba niyo yung fentanyl dati hinahalo ho yan sa tiles, tapos ay na-export ho yung tiles. Ang nakumpiskang ilegal na droga ay nasa pangangalaga na ng PDEA. Nagsasagawa naman ng legal proceeding laban sa mga sangkot sa tangkang smuggling kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 at Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Pinuri naman ni Customs Commissioner Benvenido Rubio ang BOC NAIA sa kanilang maigting na pagbabantay. Hindi sila lulusot kay Atty. Mapa at saka kay Dr. Yeye Manawis dyan sa BOC NAIA. Maganda umaga, Pilipinas! 39 na makalipas sa alas 5 ng umaga, muli na namang nambomba ng tubig ang China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy spokesperson na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, pinumpirya ng water cannon ng China ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR na nagsasagawa ng resupply mission para naman sa mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc. Ganman, sa inilabas na pahayag ng BIPAR, bigo ang China na matamaan ng tubig ang barko ng Pilipinas kaya't natuloy pa rin ang kanilang resupply mission. Dahil dito, kabuang 7 Pilipino mother boats na at 16 na malilit na bangka ang nabigyan naman ng supply. Matatandaan noong August 25, binangga naman at binomba din ng tubig ng China Coast Guard ang barko ng BIPAR sa Escoda Shoal. Ayaw tumigil nitong mga shekwang ito, ha? Umakyat naman sa 190 ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Mas mataas ito kumpara sa 178 na naitala noong September 30 hanggang October 6. Sa ulat ng Philippine Navy, 11 sa mga ito ay People's Liberation Army Navy, 17 naman ang China Coast Guard vessels na nasa Ayungin Shoal, Escoda Shoal at Baho de Masinloc. Sa kabila nito, mas mababa pa rin ang nasabing bilang sa mga barkong kung ikukumpara sa 251 Chinese vessel na na-monitor naman noong Setyembre 17 hanggang 23.
Naghain ng kanyang kandidatura bilang senador ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy para sa 2025 midterm elections. Nakapagsumite ng Certificate of Candidacy si Kibuloy sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na si Attorney Mark Tolentino na naghain ito sa COMELEC. Ayon naman kay Tolentino, sakaling mahalal, isusulong ni Kibuloy ang pagkakaroon ng religious freedom. Sinabi pa ng abogado, lahat na niya ay ginagawa ng pastor sa KOJC ay gawaing para sa mga Pilipino. Nahaharap si Kibuloy sa patong-patong na kaso na may kinalaman sa child abuse, sexual abuse at qualified trafficking. May kinakaharap din kaso si Pastor Kibuloy sa Estados Unidos na may kinalaman naman sa sex trafficking, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy at money laundering. Only in the Philippines, ano? Kinundina ng Gabriela Women's Party List ang pagsusumite ng Certificate of Candidacy ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay sa kabila ng kinakaharap na patong-patong na kaso ni Kibuloy, kabilang ang human trafficking at pang-abuso sa mga kababaihan at kabataan. Ayon kay Gabriela Representative Arlene Brosas, halatang layunin lamang ni Kibuloy sa pagkandidato ay matakasan ang mga kasong kinakaharap nito. Sinabi pa ni Brosas, parang katatawanan lamang ang eleksyon kung si Kibuloy ay tutularan, di ba? At papayagan pang tumakbo. O maapila naman si Brosas sa mga botante na i-reject ang kandidatura ni Kibuloy, huwag bigyan ng pagkakataong gamitan ang electoral process para makapagtago sa mga ginagawa niyang karumal-dumal na krimen. Maganda umaga, Pilipinas! Reforma sa provincial rate, tututukan naman ng trabaho party list. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Isusulong ng trabaho party list ang pagsasaayos ng provincial rate ng sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon para iakma ito sa pang-araw-araw na pangangailangan sa makabagong panahon. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng grupo, dapat nang palitan ng minimum wage at ipagkaloob ang tinatawag nilang living wage kung saan sapat ang pinapasahod ng mga kumpanya para sa minimum basic needs ng bawat pamilya. Paliwanag ng trabaho party list, tututukan ito ang mga isasagawang pag-aaral at panukala upang maging equitable o makatarungan ng sistema kahit magkakaibang sahod sa bawat rehiyon. Aniya, hindi umano dapat magbanggaan ng grupo ng mga manggagawa at grupo ng mga negosyante sa naturang issue, subalit dapat silang magkaisa upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng lahat. Kinikilala ng party list group ang kahalagahan ng balanseng usapin sa pasahod kung saan isinasaalang-alang ang kapakanan hindi lamang ng mga manggagawa kundi pati na rin ng mga employers. Hindi naman umano sa paraang pagigipit ng mga employer ang gagawin upang makamit ng living wage, sa halip ay pagpapalakas na iba't ibang sektor ng ekonomiya para sama-sama ang pag-unlad ng mga negosyante at manggagawa. Para makamit ito, iginit ang trabaho party list na mahalagang tutukan ngayon ang tamang pagset ng minimum wage sa bawat rehiyon upang matiyak na ito ay angkop at patas para sa manggagawa at para sa mga negosyante. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 44 makalipas ang alas 5 ng umaga, babalik tayo sa iba pang mga balita. Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga kay Mayor Sandy Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Kamusta na ho kayo? Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Good morning. At sa lahat ng mga suki natin kita sa gubaybay sa iba't ibang panig po ng mundo at dito po sa Pilipinas. Pagaling ka, Kaador ha? Oo. Nag-update na lamang ho siya na mukhang matindi ho talagang pangangailangan na mapabilis ho natin itong bamboo development project diyan po sa May Angat at saka Ipo Dam dahil pabilis daw po yung denudation ng ating watershed, lalong-lalo na diyan sa May Norsagaray at Angat. Pati na yung Santa Maria River, ano ha? Kaya kinakailangan ho ng talagang iba yung pagtutulungan dito. Doc Edmanda, MWSS at saka si Administrator Bobby Cleopas, by November, sabi po ni Kaador Plato, by November, 25,000
na mga hard-grown seedlings na ang itatanim nila dito po sa watershed na ito. Sa kalaw nito, nasa mga 100 na hectares. Napakahalaga nitong programa ito dahil alam naman ho natin na ang patuloy na pagkakalbo po ng ating mga gumat ay nagpapabilis din po ng pagtaas ho ng siltation sa ating pong mga reservoir. Kaya mahalaga na ituloy ho ni Congressman Dorpleito itong nasimulan niyang Bamboo Development Program dyan po sa Ipo at sa Angat Dam. Sana po gayahin din po ng iba pang mga kongresista at mga LGU, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Dating Congressman Alan Benedict Reyes naghain naman ng kandidatura bilang kongresista ng 3rd District ng Quezon City. Detalye na balita mula kay Val Gonzalez sa RH5. Val, good morning! Good morning, Kuya Angel. Tatakbong muli bilang congressman ng 3 distrito ng Quezon City si ex-representative Alan Benedict Reyes. Lalabanan ng dating mambabatas si incumbent Congressman Franz Pumaren. Sa panayam ng media, sinabi ni Reyes na kailangang ibalik ang pagkakaisa at alisin na ang culture of fear at pagkakawatak-watak ng mamamayan sa kanilang distrito. Aniya, umiiral ang kultura ng pananakot sa kanilang lugar, kaya ito tumakbong muli. Samantala, naghain na din bilang re-electionist sa pagkakonsihal ng 3rd District ang kanyang anak na si Atty. Anton Reyes. Ako si Val Gonzalez, DJ Rich, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Kumusta naman ho kaya yung mga project ni Franz, Pumaren dyan sa Quezon City na inumpisahan lang, hindi natapos, yan oh. Tapos sasabihin niya, fake news yan. Nung nag-ribbon cutting, nandiyan ka. Tapos nung hindi natapos, sasabihin niyo fake news. Ay, Diyos may Ginoo. Mga vendor sa Wawi Market umaaray. Dahil daw po sa bagsak presyo ang gulay. Saan naman yung Wawi Market na yan? Alamin natin mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuya Angel, good morning. Umaaray ngayon yung mga vendor dito sa Wawi Market sa Pasay City dahil sa malamiang presyuhan sa mga paninda nilang gulay. Halos 1 linggo na raw kasi silang walang tinutubo dahil sa murang mga gulay na hinahango pa nila mula doon sa Baguio at sa May Laguna. Ang repolyo nagmura sa 60 pesos ang kada kilo mula sa 80 pesos noon. Ang Pechay Baguio, mabibili na lang ngayon sa 100 ang kada kilo mula sa 120 pesos. Habang 130 pesos naman yung kada kilo ng Baguio beans mula sa 140 pesos noon. Ang talong at carrots nagmura sa 80 pesos ang kada kilo mula sa 110 pesos kada kilo noon. Ang sitaw naman 75 pesos na lang ang kada kilo ngayon mula sa 100 pesos ang kada kilo. Bagsak naman sa 25 pesos ang kada kilo ng kalabasa mula o 75 pesos naman sa sibuyas, 55 pesos sa patatas, 60 pesos naman ang kada kilo ng kamatis ngayon, 35 pesos sa sayote, habang 60 pesos ang kada kilo ng kalamansi ngayon. Ang bawang naman mabibili sa 120 pesos ang kada kilo, 130 pesos ang kada kilo ng pesos, 120 pesos ang labanot, habang 80 pesos naman ang kada kilo ng ampalaya ngayon. Umaasa yung mga nagtitinda na muling tataas ang presyo ng mga gulay, lalo na mga panahog sa susunod na buwan o habang lalapit ang Kapaskuhan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas. Bakit ganun yung signal ni Giselle? Parang natatabunan ng bigas. Uy, happy birthday nga pala kay Doc Ordy, Doc Ordy. Binabati ka ng mga poging bista mo sa Class Mapitagan, Si Doc Ordy ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito, Doc Ordy Santa Ana. Ayan, nagdiriwang ng kanyang birthday ngayong araw na ito. Tsaka pinapaalam din po ng mga mapitagan, yung pong may bahay ni King Reyes, si Ma'am Ada ay pumanaw na. 69 dyan po sa Murcia, Negros Occidental. Alam po ninyo, nag-zumba lang ho ito. Nagsumba, pagkatapos biglang inatake sa puso, ayun, namatay na. Pero nagkaroon na pala ito ng bypass surgery nung pang 2012, Oo. Anyway, nakikiramay tayo kay Boss King Reyes, dyan po sa
Murcia, Negros Occidental. Magandang umaga, Pilipinas! At para ho sa mga taga-Binangonan Rizal, huwag niyong kalimutan, St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan. Siyempre, para din ho sa ating mga kababayan na sa paligid po ng lalawigan po ng Rizal, mga taga-Metro Manila. Tingnan ho ninyo yung St. Monique Ballet, most prestigious project ngayon sa Binangonan Rizal. Ito po isang townhouse Bianca, 2-story house with balcony. May 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month na amortization. 30 years to pay. Tawag na po kayo sa 0917-719-7908. Ano pong pang-ano nito? Come-on ho nito? Pagbukas ho ninyo ng inyong pinto sa balkon, ang sasalubong sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Ayan. Kaya nga po, bonggang-bongga ito. The most prestigious project ngayon, dyan po sa Binangonan Rizal. Bukod po sa mga amenities, very accessible po ito sa iba't iba pang mga agencies ng government dyan po sa Binangonan Rizal. Ulitin natin, 0917-719-7908. Yan pong tawagan nyo for additional details. Magandang umaga, Pilipinas! 3 mga retired general naghain ng kandidatura sa Region 3. Detalye na balita mula kay Grace Ansano, RH25. Grace? Yes, Angel, 3 mga general na naging regional director ng PNP dito sa Region 3 ang sasabak din ngayong midterm election. Si Major General Rodel Sermonia, tatakbong number 1 nominee ng United Frontliners Philippine Party List, habang si Major General Val de Leon ay tatakbo naman bilang kinatawan ng Lone District ng Nueva Vizcaya, habang si retired General na ngayon ay kaka-retired lang nitong buwan na ito na si Major General Jose Hidalgo Jr. ay tatakbo naman bilang Mayor ng Bayan ng Quiapo dito sa Nueva Vizcaya. Una nang naghain ng nakalipas na araw naman ang retired General PNP Chief na si General Egay Aglipay sa lalawigan ng Cagayan bilang gobernador. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace. 4 na minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Mahiwagang tunog! Parang nahulog na arinola, no ha? Uy, di na usong arinola. Uso pa bang arinola ngayon? Anyway, basta yung isang item na hinahanap po natin dyan, tingnan ho sa logo ng ang Comadrona Party List, ha? Makikita ho ninyo yung logo doon. Pero yung isang item, hindi ho yan gamit sa kusina, ha? Ang nyo pong masagot, ipadala po nyo sa 0919-282-645. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? At pagkatapos ho ninyo magkutingting ng kung ano-ano, sigurado papawisan ho kayo. Mag-shower gamit po naman ang Shield Bath Soap. 3,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Siyempre, medyo nakahinga na ng maluwag ngayon yung marami sa ating mga kababayan na medyo ninenervyos nitong mga nagdaang araw dahil nga po sa filing ng Certificate of Candidacy. Natapos na rin ang paghihintay nila kung sino ang kanilang makakalaban, kung sila yung magiging unopposed ba. Ayan, ha? Marami ho sa mga kababayan natin ang pwede nang mag-relax ngayon, maghanda sa darating na kampanya. Pero matagal pang kampanya, ha? February next year ang sa national at ang sa local naman ay Marso pa. Medyo matagal-tagal pa yung eleksyon, ha? Pero ngayon pa lamang bumabaha na ng ayuda. Kaliwat kanan na po mga ayuda para ho doon sa mga gustong magpakilala. Kasi nga, benta nyo, boto nyo. Pagkatapos, reklamo kayo. Bakit ba ganito to? Kurap. Diba? Binuboto nyo naman. Ang sabi nga nila, tanggapin ang pera pero bumoto alinsunod sa konsensya. Kasi pera niya, sabi na iba, pera din naman namin yun. Tanggapin nyo. Pero hindi maganda yun. Lalo natin nakukumbinsi yung mga loko na
idaan ho sa pamamagitan ng paramihan ng pera. 2x2, susunod na pa sa ilang saglit. 2 minuto na lamang bago po mag-ACS na umaga. Kuya Angel po, siya ang Palmonas, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Voltaire. Ang sabi niya, anyone who has the power to make you believe absurdities has the power to make you commit atrocities. Kaya sa mga supporters dyan ng mga kandidato, isipin ho ninyo yung aral na yan. 1 minuto na lamang, ACS na ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas!